Ba? Medyo mahina siya. Ito yung sinabi ni Bossing na parang humina. Bali ito, balik tayo sa may iMix. Kakatapos ko lang gumawa ng Ace na CE5. Palitan lang ah. Ito, iMix na naman ulit. iMix na CE18. Violet panel ito or blue panel. Tapos ito yung bagong panila, yung bagong series nila. Kasi may breaker ito. Ayan o, breaker switch siya. Okay. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila from Angat, Bulacan ito. Galing Angat, Bulacan. Bali, dalawang unit ito. Yung isa is yung old school naman na Magos. Okay, inuna lang natin ito. Isang channel daw nito is parang humina daw. Ngayon, eto, may bibigay ko sa inyo na idea or tips. Kapag medyo humina yung power amplifier nyo, either channel 1 or channel 2, minsan, dito yan sa may mga switch. Minsan hindi nakakasentro yung switch ng maayos. Ang gagawin nyo, galaw-galawin nyo lang yon. Okay, galaw-galawin nyo lang para bumalik sa dati. Pero kapag ayaw pa rin, ibig sabihin may problema na. I-repair nyo na yan. Ngayon, ito, i-fix bias natin ito. Okay? Pero bago natin gawin yan, sige nga, lagyan natin muna ng speaker ito. Tingnan natin kung ano yung magiging tunog na ito. Naglagay na ako ng speaker. Naglagay na ako ng speaker. Dalawa yan. Dalawang... Oh, naka-stereo mode tayo. Stereo mode tayo. Tapos dalawang mid-high ko dito. Pasensya na, punong-puno yung shop natin. Ngayon, pansinin nyo. Medyo mahina siya ng konti. Ba? Medyo mahina siya. Ito yung sinabi ni Bossing na parang humina. Ngayon, ang gagawin natin, off muna natin yan. Bago natin galawin yung mga switch, off nyo muna. Ngayon, galawin natin to dito ah. Tapos, yung operation mode nya, yan, galaw-galawin nyo lang. Minsan kasi, pero parang malambot naman na to ah. Tapos, off natin, low pass. Yung high pass nya, off natin. Limiter, off din natin yung limiter. Tapos, grounding, off natin. Okay, stereo mode. Tapos, yung sensitivity, lagay natin sa 0.775 para mas malakas. Ngayon, on natin ulit. Yung cellphone natin, full volume natin. Ayan, naka full volume na yan. Okay, naka normal mode na siya. Wala, may problema doon sa may back panel. Nawala lalo yung tunog. Wala oh, nawala lalo. Nawala lalo. Okay. Nawala lalo yung tunog eh. Kaya natin sa nawala. Tama naman ah. Parang mahina talaga siya. Ba't ganun? Stereo mode. Tapos 775. Okay. Parang mahina talaga siya eh. Ngayon, ang gagawin natin dito ay try kong palitan ng audio input. Yung laptop ko yung gagamitin ko. Nagpalit ako ng audio input natin. Laptop na yan, naka full volume yan. Mas malakas yan ng dihamak sa cellphone natin. Okay, on natin ulit. Naka normal mode na siya. Magana yung laptop. Ngayon, medyo lumakas siya ng konti. Pero konti lang. Eto. Konti lang. Konti-konti lang nilakas niya. Okay.
Normal naman sa power amp yun na medyo mahina, pero parang mas mahina pa rin siya sa kumpara mo sa iba. Ngayon, ang gagawin natin, magsukat tayo ng biasing. Tanggalin natin to. Tanggalin natin speaker. Hindi kasi tayo naka-binding post eh. Although, kahit di nakalasin dito, kasi mahirap magsuksok sa may binding post. Ito na lang oh. Bunutin na lang natin dito. Sa may pinaka-output sa may amplifier nya. Try ko kung mabunot ah. Tapos yung isa sana. Yung isa, ito to. Para hindi tayo magugot dun sa may binding post. Ngayon, sukat tayo ng bias nya. Okay? Pause on natin. Medyo iba yung lamesa natin ngayon. Okay, sukat tayo ah. Medyo mababa masyado, oh. Kaya mahina, oh. Kaya mahina masyado. Hindi man lang umabot ng 0.25 eh. Kaya sobrang hina niya. Dito. Dito tama to dito eh. Ayan, tama to dito. Kaya sabi ni Bossing parang mahina daw yung kabilang channel eh. Ayan. Ito normal ito. Tama tong bias na to. Okay, tama to. Dito medyo mahina kasi bumaba yung bias niya. Kasi pag bumaba yung bias, hihina yan. Kapag tumataas yung bias, lumalakas. Kaso lang, medyo umiinit naman siya. Yung bias, bumababa, humihina hanggang sa magiging ngungo siya. Ngungo yung dating na tunog. Yung mataas naman, malakas, malinaw. Kaso mainit yung output ng transistor. Output transistor ba? Okay, pero yun pa rin naman pupuntahan yan. I-fix bias pa rin naman natin. Okay, kasi isa yan sa request na request sa atin na gagawin, kaya pinapadala rito sa atin, fix bias. Okay, ngayon tanggalin natin tong channel 2 muna tayo, tapos pauli natin to para may reference tayo. Okay, mukhang may problema yung board or yung amplifier stage niya kasi fix bias na ako, halos lahat sinubukan ko na. 0.5 or di ko lang sigurado, or baka di ko lang nakuha pa. Itong ginamit ko 0.50 ito. 0.50 ito, 0.50. Ngayon, sobrang baba ng bias. Kapag nilagay ko naman sa 2.7 or sa 2K, sobrang taas naman. Ngayon, ito siya oh. Kung natin, pakita ko muna sa inyo para may reference tayo. Kasi ang punto kasi, kuhanin mo na yung sa may kabilang side. Tama naman. Tingnan nyo, ito. Dito. Ayaw halos shorted, di ba? Makikita yung tester oh. Oh, halos shorted yung reading sa dito Ngayon, ito yung Phoenix natin. Halos shorted din naman to eh. Kasi 0.50 na nga yan eh oh. Di ba? Halos 0.50 na yan. Pero yung biasing niyan, tingnan nyo. Inangat ko na ngayon dalawa eh. Para may reference na tayo dito o natin. Okay, wala tayong makitang indicator kasi nakabunot yung mga maliliit na kable. Sukat na lang tayo. Ito hindi man lang halos gumagalaw oh. Diba? Halos walang gumagalaw sa tester natin. Meron mahina lang. Ayun dito, ito normal to eh. Oh, nasa 0.26 siya oh. Di ba? Dito halos hindi gumagalaw. Samantala, halos 0.5 na yan Wala talaga oh. Ngayon, ang gagawin natin dito ay i-fix natin to para magkaalaman talaga kung amplifier stage ang may problema or biasing pa rin. Lalagyan natin ng 0.50 ito. Lalagyan ko ng 0.50 ito. Tingnan natin kung ano mangyari sa may biasing. Nag-fix bias na rin ako dito Ito to. 0.50 rin yan. Makikita nyo 0.50. 0.50. Ayan, 0.50 siya. Tapos ito yung isa 0.50 rin to walang kinaiba yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung magiging bias nilang dalawa. Okay. Kailangan bumaba yung ilaw.
Ngayon, ito yung Phoenix natin. Dito tayo kagad. Ito to. Baliktad. Ito. Oh, nasa normal oh, tama oh, 0.26 oh. 'Di ba? Oh. Nasa 0.26 siya. Oh, 'di ba? Ngayon, ito yung isa. Oh, di man lang gumagalaw kunti-kunti lang. Okay? Ngayon, suyurin natin yan. May problema dito sa may amplifier stage. Kaya yung bias niya ay hindi umakyat. Okay? Hanapin ko ah. Dito, ayan na yan. Kalagay na eh. Normal na yan dyan or steady na sa dyan. Meron ako napansin dito. Tester natin ay, talagay natin sa 50 volts ha. Yan, naka 50 volts siya. DC. Ngayon, sukat tayo ng voltahe dito sa may Zener diode. Sa may papuntang OP amp nya. Tingnan nyo ha. Okay, ito siya oh. Ito yung negative. Negative 15 to. Negative 15. Tingnan nyo, mababa siya oh. Mababa, di ba? Tapos dito, ito yung positive to, ito, positive. Na dapat 14, tama, mataas dapat to. Ito tama to dito. Ito mababa, mababa oh. 'Di ba? Ngayon ito yung sa may kabilang channel, pansinin niyo. Dapat pantay ang kabilaan eh. Ito. Nasa 13, 14 yan. Nasa 13 volts. Ito yung kabila. Positive naman to. Positive, pantay oh. Diba? Pantay siya. Dito, tabingi. Meron akong trouble na ginawa nung nakaraan ito. Hindi ko lang matandaan eh. Yan, dapat ganyan siya oh. Sa may positive. Ang problema sa may negative. Pakasira lang yung kwan ito eh. Tumataas naman siya. Baba talaga oh. Tabingi. Baka sira lang yung kwan dito. Okay, sira nito no. Buo naman yung, baka may problema to dito. Itong OP amp nya 5532. Pero dapat magpo-fault to ah. Okay, troubleshoot ko or palitan ko itong 5532. May trouble akong ginawang ganito eh. Nakaraan eh na hindi pantay yung voltahe. Nakalimutan ko ilista. Ayun, ito na pa normal ko na to ah. Pantay na yung kwan dito eh. Pantay na yung ang bias dito against sa may kabila. Mamaya ipakita ko na lang sa inyo. Sa ngayon muna, ito pa pinoproblema ko yung sabi ni Bossing na parang mahina. Although para sa akin nga din, medyo mahina ng konti siya. Okay? Sinubukan ko tayong tinaas yung bias, ganun pa rin, parang mahina pa rin dating niya. Ngayon, itong channel to, nagrekta ko ah. Hindi ko ginamit yung input buffer natin. Nakarekta yan. Ito, nirekta ko siya dito. Nakarekta yan. Tapos ito laptop natin, naka full volume na ito. Ngayon, pansinin nyo, gumagana yan ha. Play natin kasi hindi na dumaan ng control yan. Walang control na to kasi tinanggal ko nga siya oh. Okay, ngayon pasakit sa ulo to. Ayan, nakarekta yan ha. Walang volume to, wala. Yan yung tunog ng rekta. Na okay yan, para sa akin okay yung rekta na yan. Kasi nga, nakarekta siya eh. Wala pa siyang buffer eh. Kaya ganun talaga kahina lang yung lakas niya. Di ba? Medyo hindi ko mag-gets ngayon. Ito yung may buffer. Ah. Pakinggan yung tunog niya. Okay, kaya lang. Po natin. Tayo natin, yan, nag-normal. Okay, di naman umugong isa. Ngayon, play ko tong laptop ha. Hindi pa rin ginalaw, naka full volume pa rin yan. Ngayon ito, tong channel na to ay dumaan ng buffer. Ngayon, ito ang tunog niya. Sobrang hina oh. Sobrang hina. Dapat hindi ganyan yung tunog niya eh.
Baka mamaya sa input buffer ang problema nito. Sobrang hina niya, di ba, oh? Mas malakas pa yung rekta. Tala, laptop na tong gumagana. Ngayon, ang problema pala dito, simple lang naman yung sira dito sa may isang channel na to eh. Na-open lang yung 10 ohms. May na-open na 10 ohms. Mamaya ipaliwanag ko na lang to kapag mapalakas ko muna siya. Paliwanag ko sa inyo kasi simple lang masira nito eh. Na kung bakit hindi siya pumapantay eh. Okay? Sa ngayon, i-fix ko muna or hanapin ko muna yung bakit mahina siya. Ito, binuhay ko na naman yung audio tracer natin. Oh. Although kapag i-kuan mo siya dito, ititrace mo siya dito, malakas naman, lumalakas naman yung tunog niya dito. Pero yung out niya, pagdating dito ang hina. Hindi ko magets. Wala naman tayong makitang problema. Okay naman dito eh. On natin ha. On na yan. Yan, ginanyan ko muna siya. Tapos yung itong pin na to ay volume ito. Pinag-short ko yung 2 and then 3. Pinag-short natin. Signal in out. Tapos ito rin sa taas. Ngayon, tingnan nyo. Ito audio tracer natin. Buhay na yan ha. Tingnan nyo. Ano nga eh. Lakas oh. Mayroon. Dito. Malakas diba? Tapos ito na magiging out nya. Ito magiging out nya oh. Malakas. Tapos ito yung isang channel. Okay naman, malakas naman. Kumbira na yun. Ngayon balik na natin to. Putik na to. Hirap pa naman magbaklas nito. Sa pagkahinaba-haba ng araw or sa pagkahinaba-haba ng araw na lumipas, ito na. Paano ko ba sasabihin na gumagana na? Sa totoo lang guys, hirap na hirap ako dito kung ano ang gagawin ko. Dalawa na nga kami oh. Yung pinagtulungan na nga namin to dito eh. Kasi palaisipan siya. Palaisipan siya kung ano nang ginawa namin. Hanggang sa yun, nakasampa na nga tong audio tracer natin. Ngayon, pakita ko muna sa inyo na nagiging working siya. To. Malakas yan ha. Malakas, dalawa. Okay. Malakas. Malakas. Ngayon, baklasin ko, pakita ko sa inyo yung board kung anong nangyari. Okay, bali ito kinalas ko na. Tapos, ito yung mga pinagagawa natin. Lahat ng posibilidad na pwedeng gawin, ginawa natin. Sa may, hindi ko alam kung saan ako naputol eh. Balikan ko na lang yun sa pag-edit na lang. Diba dito yung kabilang side na to, hindi pumapantay yung kan, hindi pumapantay yung voltahe. Tumatabingi siya. Ngayon, yung isang ano tawag nito, yung Zener diode, yung pinalitan natin dito. Ngayon, pakita ko sa inyo na naging pantay na yan. Panto eh, palaisipan to eh. Although, kasi bagong design to, kaya medyo nangangapa pa tayo. Hindi siya katulad sa mga unang labas ng iMix na C18 eh. Ngayon, switch on natin. Yan, naka-switch on na yan. Tapos, ito. Papantay na to eh. Ayan yung voltahe nyo. Yung pantay na. Yan, pantay na yung voltahe. Sa una natin dito ay tabingi, di ba? Tabingi yung voltahe. Tulad dito. Ito, normal naman talaga dito eh. Okay, normal to dito. Yan, normal. Ngayon, balikan ko na lang din. Fixed bias natin dito is 0.50. 0.50 yan. Tapos ito yung biasing niya. Yan na. Teka lang ganyan talaga sa pagbablog. May time na kamuti ka, iwanan mo muna ng ilang araw. Ayan. Ayan yung bias niya. Nasa 0.26. Same din dito. Same dito. Kasi isa lang naman yung bias na gamit natin. Ayaw pa magkwan. Ayaw pang bumaon. O ayan, same lang Okay, same lang yan sila. Ngayon, 0.50. Tapos tingnan yung ginawa natin. 10K. Panto yung dito na side o 10K. Ito 10K. Pinalitan natin. Tapos dito, 10 ohms to dito. 10 ohms. Pinalitan natin to dito. Diyan lang naman sa isang side yung tumatabingi yung voltahe. Tapos dito, wala na, yan lang. Pinalitan natin. Ngayon, naging normal siya.
Nakapagtataka, no? Ay, ito pa pala. Ito naman, ang dating mga nakalagay dito na stock, pinamputol ko, pinampalitan ko na bago lahat ito. Kasi, kapag ang trouble kasi na mahirap, kumbaga halos lahat gagawin mo, tanggal, palit ka ng kung talaga, yung actual palit ng materials or pyesa. Ayan o, kita nyo naman o, may hinang siya o. Same din dito, lalo tong isa o. Ayan, puro bago yan, 5532. Na naging normal siya. Ang gulo no? Ay, amala na, okay na. Sa mga gustong gayahin na lang, alam ko, bihira lang yung trouble na ganito eh. Although, dahil nga ngayon lang tayo naka-encounter, di ba? Pangalawa pa lang to eh. Pangalawang ganito pa lang na-design ng nagawa ko eh. Yung una naman nun, umiinit lang. Ito, Phoenix na natin to ah. Ang baba ng biasing niya. Okay, balik natin ulit. Botik na yan. Binalik ko na ng maayos. Tinornilyo ko na ito. Ayan, tapos tinali ko to. Okay, yan na, final ko na to. Final touch na. Matapos na tayo ah. Inuulit natin. 0.50 lang yung bias nito ah. Ngayon, para makapag-outro tayo. Kasi meron pa akong isusunod dito. Yung Magus na old school din na amplifier. Kasama ng unit na to. Hindi makukuha to kapag hindi ko ginawa yung Magus na yun. Iyon oh. Uy, copyright tayo. Okay, hanggang dito na lang siguro. Hanggang dito na lang. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, pano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay?